5 negosyong kayang simulan ng mag-asawa kahit maliit ang puhunan. Maraming mag-asawa ang may parehong pangarap. Makapag-ipon, magkaroon ng sariling bahay, mabayaran ang bills on time, at hindi na laging kinakapos bago dumating ang sahod. Pero sa panahon ngayon, kahit pareho kayong nagtatrabaho, madalas ay kulang pa rin talaga. Kaya maraming mag-asawa ang naghahanap ng negosyo na pwedeng simulan kahit maliit lang ang puhunan. Hindi kailangan bongga agad. Ang importante, kaya ninyong paghatian ang trabaho. Isa pwedeng mas magaling sa benta, habang ang isa naman mas okay sa pag-aasikaso ng orders, stocks at pera. Una, lutong bahay or packed meals. Kung may marunong magluto sa inyo, magandang simulan ito. Pwede kayong magbenta ng ulam packs, merienda, pasta trays, o party food sa kapitbahay, office workers, students, or online customers. Isa ang pwedeng magluto at mag-prepare ng orders, habang ang isa ang bahala sa posting, pagkuha ng orders, delivery coordination, at paglista ng kita at gastos. Hindi kailangan agad ng pwesto. Pwede kayong magsimula sa bahay, small batch muna, then palakihin kapag may suki na. Pangalawa, laundry pickup and delivery service. Maraming busy na tao ngayon na walang oras maglaba, lalo na renters, condo tenants, working professionals, at families. Hindi ninyo kailangan agad bumili ng sariling laundry machines. Pwede kayong makipag-partner muna sa existing laundry shop. Isa ang bahala sa customer messages at schedule, habang ang isa ang mag-handle ng pickup and delivery. Simple lang, pero convenience ang binabayaran ng customers. Kapag maayos kayo kausap, on time, at hindi nawawala ang damit, magkakaroon kayo ng maraming customers. Pangatlo, household essentials reselling. Hindi ito kailangang maging malaking grocery agad. Pwede kayong magsimula sa fast-moving items tulad ng dishwashing liquid, detergent, tissue, shampoo sachets, canned goods, coffee, snacks, diapers, pet food, or rice packs. Everyday needs ang binibenta ninyo, kaya hindi mahirap ipaliwanag kung bakit kailangan ng tao. Isa ang bahala sa supplier at inventory, habang ang isa naman ang magpo-post sa Facebook, group chats, at mag-aasikaso ng customers. Pero dito rin madalas nagkakaproblema ang mag-partner. Kapag hindi malinaw ang lista ng puhunan, benta, utang, stocks at kita, pwedeng mauwi sa tampuhan. Kaya kahit maliit pa lang ang negosyo, kailangan may sistema na kayo. Pang-apat, frozen food and ready-to-cook products. Malakas ang demand dito kasi maraming pamilya ang gusto ng mabilisang luto. Pwede kayong magbenta ng siomai, longganisa, tocino, burger patties, lumpia, marinated chicken, hotdog, fries, at iba pang ready-to-cook products. Isa ang bahala sa supplier, freezer storage, at inventory, habang ang isa naman ang mag-handle ng online orders, delivery, at payment collection. Maganda ito kasi hindi kailangan araw-araw magluto mula zero. Basta maayos ang supplier at consistent ang posting ay pwedeng magkaroon ng repeat customers. Panglima, skills-based home service. Kung may skill ang isa sa inyo, pwede itong pagkakitaan. Halimbawa, cleaning service, tutoring, baking, manicure and pedicure, basic haircut, phone repair, layout design, or social media posting service para sa small businesses. Ang maganda rito, hindi laging dapat produkto ang puhunan. Minsan skill, oras, at tiwala ang puhunan. Isa ang pwedeng gumawa ng service, habang ang isa ang bahala sa booking, marketing, schedule, at payments. Ang pinaka-importante sa negosyo ng mag-asawa ay hindi lang kita, kundi communication at teamwork. Hindi maiiwasan ng pagod, reklamo ng customer, delay, or disagreement. Pero kung malinaw ang roles ninyo at transparent ang pera, mas magiging matibay ang samahan ninyo. At kung gusto ninyong matuto pa kung paano mag-isip, magplano, at magsimula ng negosyo in a simple way, recommended ko itong book na My Negosyo Diary by Chinky Tan. Isang advantage nito ay madali siyang intindihin para sa beginners, kaya bagay siya sa mga gustong magnegosyo pero hindi alam kung saan magsisimula. Ang link ay nasa description ng video na ito. Basta tandaan, hindi ninyo kailangan magsimula agad sa malaki. Kahit maliit na negosyo, basta consistent, may sistema, at marunong kayong makinig sa market, unti-unti rin niyang lalago. Because at the end of the day, ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa laki ng kinikita ninyo, kundi sa buhay na binubuo ninyong dalawa. Kung may asawa ka or partner na gusto mong makasama sa pagnenegosyo, send mo na ito sa kanya. At kung gusto mo pa ng practical negosyo tips, subscribe for more at pakilike na rin ang video na ito. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.